Ang huling tunog ng zipper sa kanyang likuran ang nagsilbing tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang selda. Isang selda na gawa sa pinakamamahaling seda at puntas, pinalamutian ng maliliit na perlas na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Isang napakagandang kulungan. Napapikit si Irene, naramdaman ang bigat ng wedding gown sa kanyang balikat at ang mas mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Kumapit ka, Irene, bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na tela. Para kay Mama, para kay Tita Angeline. Paulit-ulit na parang isang dasal. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na punitin ang damit na ito at tumakbo palayo. Mula sa bintana ng malawak na silid, tanaw niya ang hardin sa ibaba. Nandoon ang mga bisita, mga taong nakangiti at nagtatawanan, mga taong walang alam sa sakripisyong nagaganap sa itaas. At sa gitna ng mga ito, nakita niya siya. Si Jason, nakasuot ng puting suit, mas gwapo kaysa dati. Nakatingin ito sa direksyon ng kanyang bintana. At kahit sa malayo, ramdam ni Irene ang lungkot sa mga mata nito. Ang parehong lungkot na nararamdaman niya. Si Jason, ang mabait, ang maalalahanin, ang lalaking dapat sana ay naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Ngunit hindi si Jason ang kanyang pakakasalan, kundi ang kapatid nito, ang kinasusuklaman niyang si Jeric. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas iyon at iniluwa si Angeline, ang ina ni na Jason at Jeric, ang babaeng kumupkop sa kanya at sa kanyang ina nang wala silang matakbuhan, ang babaeng tinuring siyang parang tunay na anak. Irene, anak, malamig na sabi ni Angeline, ngunit may bahid ng pakiusap sa kanyang mga mata. Handa ka na ba? Ang gusto sanang isagot ni Irene ay, hindi po. Hindi po ako handa na isuko ang buong buhay ko. Ngunit sa halip, isang pilit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Opo, tita. Lumapit si Angeline at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito para sa pamilya, para sa kumpanya. Hindi na naintindihan ni Irene ang huling sinabi nito. Ang alam niya lang ay may utang na loob siyang dapat bayaran. Ang operasyon ng kanyang ina, ang pag-aaral niya, ang bubong na sumilong sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng iyon ay may kapalit. At ang kapalit ay siya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang puso. Ang seremonya ay parang isang panaginip na hindi niya matandaan. Lumakad siya sa pasilyo na parang isang manika. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Narinig niya ang mga bulungan, ang paghanga sa kanyang damit, ang mga papuri sa kanilang perpektong pagsasama. Nang marating niya ang altar, hindi niya magawang salubungin ang tingin ng lalaking kaharap niya. Si Jeric Angelo, CEO ng Angeline's Legacy. Isang kilalang playboy na linggo-linggo ay iba-iba ang babaeng kasama. At ngayon, asawa na niya. Ramdam niya ang lamig ng kamay nito nang hawakan siya. Isang formalidad, walang bahid ng anumang emosyon. Ang reception ay mas masahol pa. Pinaupo sila sa isang mesang para sa dalawa, ngunit pakiramdam ni Irene ay mag-isa lang siya. Si Jeric ay abala sa pagbati sa mga bisitang mayayamang negosyante. At sa isang pagkakataon, kitang-kita niya itong nakikipagtawanan at bahagyang bumubulong sa isang babaeng nakapulang bestida na halos lumuwa na ang dibdib. Naramdaman ni Irene ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang kahihiyan. Sa mismong araw ng kasal nila, ipinapamukha sa kanya ni Jeric na siya ay isang palamuti lamang, isang tropeo na napanalunan, ngunit walang halaga. Nang matapos ang gabi, dinala sila ng isang marangyang sasakyan sa mansyon ng mga Angelo. Ito na ang magiging tahanan niya, ang magiging bago niyang kulungan. Ang master's bedroom ay napakalawak, mas malaki pa sa dating apartment nila ng kanyang ina. Ngunit ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan at lamig.
Tinanggal ni Jeric ang kanyang coat at itinapon sa isang silya. Hindi man lang siya tinitingnan. "Huwag kang masanay," malamig na sabi nito habang nagluluwag ng kanyang kurbata. "Hindi ako natutulog sa kwartong ito. May sarili akong silid sa kabilang dulo ng pasilyo." Tumangulang si Irene. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa o ng insulto. Naglakad si Jeric papunta sa isang walk-in closet at lumabas na may dalang isang manipis na folder. Walang salitang ibinato niya ito sa ibabaw ng malambot na kama. "Basahin mo yan," utos nito, "para malinaw sa iyo ang papel mo dito." At pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng silid. Isinarado ang pinto nang walang anumang ingay. Iniwan si Irene na mag-isa sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Nanginginig ang mga kamay ni Irene habang dinadampot ang folder. Gawa ito sa mamahaling papel, isang kontrata, isang prenuptial agreement. Binuklat niya ito. Ang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan, hanggang sa isang partikular na sugnay sa ilalim ng Artikulo 4 ang nakakuha ng kanyang pansin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Binasa niya ito muli at muli at muli, umaasang nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Ngunit malinaw na malinaw ang nakasulat. "Upon the solemnization of the marriage and after a period of 6 months, full control and ownership of 60% of the company shares of Angeline's legacy shall be officially transferred to Mr. Jeric Angelo." Ang puso ni Irene ay parang piniga at dinurog. Hindi ito isang kasal. Hindi ito pagbabayad ng utang na loob. Ito ay isang transaksyon. At siya, si Irene, ay ang produktong ipinagbili. Magdamag na gising si Irene, yakap-yakap ang kontratang sumira sa lahat ng natitira pa niyang pag-asa. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito kasal. Isa itong bentahan. At siya ang premyo. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit na gumapang sa buong pagkatao niya. Kinaumagahan, hinintay niya si Jeric sa paanan ng grandiyosong hagdanan. Nang makita niya itong bumababa, bihis na bihis sa isang mamahaling suit at amoy na amoy ang pabango, kumulo ang kanyang dugo. "Magandang umaga." Walang ganang bati nito, na para bang wala itong itinapong bomba sa buhay niya kagabi. Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya palapit at buong lakas na inihagis sa dibdib nito ang folder ng kontrata. Tumalsik ang mga papel sa makintab na sahig. "Ano to?" Nanggigigil niyang tanong. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Ito ba ang halaga ko sa'yo, Jeric? Isang kasunduan sa negosyo para makuha mo ang 60% ng kumpanya." Bahagyang nagulat si Jeric sa kanyang ginawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-asar na ngisi. Pinulot nito ang isang papel at iwinagayway sa harap niya. "At last, nagbabasa ka pala." Sarkastiko nitong sabi. "Akala ko, puro pag-iyak lang ang alam mong gawin." "Huwag mo akong insultuhin!" Sigaw niya. "Binili mo ako. Ginamit mo ang utang na loob ko sa pamilya niyo para itali ako sa'yo. Wala kang hiya." Lumapit si Jeric. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. "Welcome to the real world, Irene. Lahat ng bagay ay may presyo. Ang pag-aaral mo, ang operasyon ng nanay mo, ang buhay na meron ka ngayon. Lahat yan may katumbas. At ito ang kabayaran." Napakuyom ang mga palad ni Irene. Gusto niya itong sampalin, sigawan, saktan. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, talunan. Dahil sa isang banda, alam niyang tama ito. "Kaya kung ako sa'yo," dagdag pa ni Jeric, habang inaayos ang kanyang kurbata na parang walang nangyari, "gawin mo na lang ang papel mo. Maging mabuting asawa ka sa harap ng pamilya ko at hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Hindi naman mahirap yon, di ba?" Tumalikod ito
at naglakad papunta sa dining hall. Iniwan siyang nanginginig sa galit at kahihiyan sa gitna ng malawak na foyer. Ang almusal ay isang pagpapahirap. Nasa mesa sina Angeline at Jason. Pilit nang ngumingiti si Angeline. Sinusubukang maging normal ang lahat. Ngunit ramdam ni Irene ang tensyon sa hangin. "Okay ka lang ba, Irene?" Malumanay na tanong ni Jason. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Bago pa man siya makasagot, sumabat na si Jeric. "Asawa ko siya, Jason. Siyempre, aalagaan ko siya." May diin sa bawat salita. Isang babala na wag itong makialam. Napayuko na lang si Irene at tinusok-tusok ang pagkain sa kanyang plato. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay na pinag-aagawan at pinag-uusapan, hindi isang taong may sariling damdamin. Pagkatapos ng almusal, nagkulong siya sa silid. Sinubukan niyang tawagan ang dati niyang kaibigan, ngunit ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon niya nang hindi isinusuko ang natitira pa niyang dignidad? Walang salitang lumabas sa bibig niya. Pinatay niya ang tawag. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nakakulong sa isang gintong hawla. Walang kaibigan, walang kalayaan. Kinagabihan, pumasok si Jeric sa kanyang silid nang walang katok-katok. May inilapag itong isang itim na card sa ibabaw ng kanyang vanity table. "Ano yan?" tanong niya. "Isang credit card. Unlimited ang limit. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Damit, alahas, kahit ano. Para naman magmukha kang asawa ng isang CEO." Sabi nito. Ang boses ay puno ng pangmamaliit. Tiningnan ni Irene ang card. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Jeric. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hindi mabibili ng pera mo ang pagkatao ko," mariin niyang sabi. Itinulak niya ang card palayo. "At hinding-hindi ako magiging isa sa mga babae mo na nabibili ng mga material na bagay." Tinitigan siya ni Jeric ng ilang segundo. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito. Pagkatapos ay nagkibit-balikat ito. "Bahala ka. Huwag kang lalapit sa akin para magreklamo na wala kang pera." Tumalikod ito at muling lumabas. Gabi na at hindi pa rin siya makatulog. Ang bawat sulok ng malaking silid ay parang nangungutya sa kanya. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Umaasang ang lamig nito ay papawiin ang init ng kanyang ulo. Tahimik ang buong mansyon. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Nang malapit na siya sa kusina, may narinig siyang boses. Boses ni Angeline. Nagmumula ito sa library. Tila may kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi kalmado. Puno ito ng takot. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Irene sa bahagyang nakabukas na pinto. Hindi na tayo makakakuha ng loan mula sa kanila." Narinig niyang sabi ni Angeline. Ang boses ay basag. "Sinubukan na natin ang lahat. Kung hindi natin makukuha ang perang yon, sa susunod na linggo, tapos na ang lahat." Natahimik si Angeline sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita muli. Halos pabulong na sa takot. "Lalamunin tayo ni Sandoval ng buo. Amoy alak at pagod." Yan ang unang pumasok sa isip ni Jeric habang ipinapasok niya ang susi sa pinto ng mansyon. Hating gabi na. Galing siya sa isang meeting kasama ang isa pang board member. Isang desperadong pagtatangka na kumbinsihin itong pumanig sa kanya. Isa itong kabiguan. Tulad ng lahat ng iba pang pagtatangka niya sa nakalipas na 2 linggo. Bagsak ang mga balikat na pumasok siya sa loob. Ang katahimikan ng bahay ay parang isang mabigat na kumot. Dati, gusto niya ang katahimikang ito. Ngayon, parang lalo lang nitong ipinapamukha sa kanya kung gaano siya nag-iisa sa laban na ito. Naglakad siya papunta sa kusina. Iniisip na uminom pa ng isang baso ng whiskey. Ngunit natigilan siya. Sa mahinang ilaw mula sa bintana, nakita niya si Irene. Nakatulog ito sa sofa sa sala. Ang isang libro ay nakabukas sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog
Malayo sa itsura nitong palaging galit at handang makipagtalo sa kanya. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan niya ito ng walang depensa, ng walang pang-iinsulto. Maganda siya. Iyon ang hindi niya maikakaila. Simple, ngunit may isang uri ng ganda na hindi nakakasawa. Taliwas sa mga babaeng nakakasama niya na puno ng kolorete at artipisyal na ngiti. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang kapangyarihan at pera, Jeric, nakakabulag yan. Darating ang araw, hindi mo na malalaman kung sino ang totoo at kung sino ang nagpapanggap. Mag-iingat ka sa mga taong ilalapit mo sa'yo, lalo na ang babaeng mamahalin mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jeric. Ang huling babaeng minahal niya, si Clara, ang nagturo sa kanya ng leksyon na yon sa pinakamasakit na paraan. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapauto. Ang pera at kapangyarihan ang magiging sandata niya, hindi ang kanyang puso. Ang kasal na ito, ang kasunduan na ito ang tanging paraan. Ang 60% na parte sa kumpanya ang susi para mailigtas ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. Isang safety switch na inilagay ng kanyang ama sa huling habilin nito na para bang alam nitong darating ang isang krisis na tulad nito. At si Irene ang sakripisyo na kailangan niyang gawin. Alam niyang galit ito sa kanya. Paano ba namang hindi? Ngunit wala siyang pagpipilian. Mas gugustuhin niyang isipin nito na isa siyang aroganteng walang puso kaysa malaman nito ang katotohanan na siya, si Jeric Angelo, ang makapangyarihang CEO, ay nalulunod at hindi alam kung paano ililigtas ang sarili. Lumapit siya ng walang ingay. May isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Irene. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang hahawiin ito. Ngunit sa huling sandali, pinigilan niya ang sarili. Ano ba ang ginagawa niya? Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumalikod. Pumasok siya sa kanyang private study. Ang amoy ng lumang libro at kahoy ang sumalubong sa kanya. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang upuang gawa sa katad at binuksan ang laptop. Ang mga numero sa screen ay kulay pula. Lahat ay bagsak. Ang stock market value, ang sales, ang profit margins. Parang isang eroplanong bumubulusok pababa at wala siyang magawa para pigilan ito. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang bote ng mamahaling whiskey. Naglagay siya sa isang baso at ininom ito ng isang lagukan. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay hindi sapat para pawin ang lamig ng takot sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang nakatuping sulat mula sa bangko. Isang rejection letter. Ang huli nilang pag-asa para sa isang emergency loan. Sinabunutan niya ang sariling buhok sa frustration. Ano nang gagawin ko? Bulong niya sa kawalan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, umaasang baka isa sa kanyang mga contact ang may magandang balita. Ngunit hindi. Isang unregistered number. Mayroon itong isang attachment, isang litrato, at isang maikling mensahe. Binuksan niya ang litrato, parang isang suntok sa sikmura. Ang babae sa litrato, ang nangiti nito, ang mga mata nito na minsan ay nagpangako sa kanya ng mundo. Si Clara. At ang mensahe sa ilalim nito ay nagpadilim sa kanyang paningin. Nabalitaan kong kasal ka na raw. Pauwi na ako. Napatitig si Jeric sa screen. Ang baso ng whiskey ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang multo ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay nagbabalik. At sa pagkakataong ito, sa gitna ng pinakamalaking unos ng kanyang buhay. Ilang araw na ang lumipas mula nang marinig ni Irene ang usapan ni Angeline sa telepono. Simula noon, nagbago ang lahat. Ang galit niya kay Jeric ay napalitan ng isang nakakalitong emosyon. Hindi pa rin niya ito gusto, ngunit hindi na rin niya ito kinamumuhian ng tulad ng dati. Sa tuwing nakikita niya itong dumadating ng gabi na,
na may guhit ng pagod sa muka, hindi na insulto ang nakikita niya, kundi isang lalaking may mabigat na pinapasan. Sinubukan niyang maging sibilisado, isang maliit na, "Kumain ka na ba?" o isang simpleng tango. Maliliit na bagay na pareho nilang hindi pinapansin. Ngunit para kay Irene, isa itong malaking hakbang. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, isang marangyang puting kotse ang humarurot at pumarada sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Para itong isang modelo na lumabas mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Ang suot nitong bestida ay tila mas mahal pa sa lahat ng damit na pag-aari ni Irene. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. "Sino yan?" tanong ni Irene sa isang kasambahay na napahinto rin para tumingin. "Naku ma'am, si Ma'am Clara po yan. Yung dati po ni Sir Jeric," pabulong na sagot ng kasambahay. Bago pa man makapag-react si Irene, ang babae, si Clara, ay dire-diretsyong pumasok sa loob na para bang pag-aari niya ang lugar. Sakto namang pababa ng hagdan si Jeric. Natigilan si Jeric. "Clara, anong ginagawa mo dito?" Ngumiti ng napakatamis si Clara at sinalubong si Jeric ng isang mahigpit na yakap. "I missed you. Hindi ka man nang nagsabi sa akin na uuwi na ako." Naramdaman ni Irene ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Pagseselos. Agad niyang iwinaksi ito. Kumala si Jeric sa yakap. Tila hindi komportable. Noon lang napansin ni Clara ang presensya ni Irene na tahimik na nakaupo sa sofa. "Oh," sabi ni Clara. Tiningnan si Irene mula ulo hanggang paa. "You must be Irene, the wife." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang asawa ay parang isang insulto. Tumayo si Irene. "Ako nga." Hindi na nag-abala pang makipagkamay si Clara. Sa halip, muli itong bumaling kay Jeric. "Darling, I'm starving. Ipaghanda mo naman ako ng paborito kong steak." Ang hapunan ng gabing iyon, ang pinakamahabang hapunan sa buong buhay ni Irene. Umupo si Clara sa tabi ni Jeric at walang tigil itong nagkwento tungkol sa mga masasayang alaala nila. Ang kanilang pagbiyahe sa Paris, ang mga party na kanilang dinaluhan, mga pribadong biruan na sila lang ang nakakaintindi. Si Irene ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Naalala mo ba, Jay, yung time na nalasing tayo sa yate ni Senator? Grabe, akala ko doon na tayo magpapakasal. Malakas na tawa ni Clara. Nananatiling tahimik si Jeric, ngunit hindi nito pinipigilan si Clara. Upang lalong palalain ang sitwasyon, sa isang pagkakataon ay aksidenteng natabig ni Clara ang kanyang kopita ng red wine. Tumapon ang lahat ng laman nito sa puting bestida ni Irene. "Oh my God, I'm so sorry," tili ni Clara. Ngunit ang mga mata nito ay nang-aasar. "Ang lampa ko talaga. Don't worry, I'll buy you a new one. Isang dosena, kung gusto mo." Napayuko si Irene. Tinitingnan ang malaking pulang mantsa sa kanyang damit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Excuse me," sabi niya at mabilis na tumayo para pumunta sa banyo. Habang naglalakad siya pabalik, narinig niya ang boses ni Clara mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng beranda. Sumilip siya. Nandoon sila ni Jeric nag-uusap. "Ano ba talagang kailangan mo, Clara?" Seryosong tanong ni Jeric. "Ikaw," malanding sagot ni Clara habang hinahaplos ang braso ni Jeric. "Alam ko namang hindi mo mahal yung babaeng yon. Ginagawa mo lang to para sa kumpanya, di ba? You don't have to pretend with me, Jeric." Hindi sumagot si Jeric at ang katahimikan niyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 salita. Umalis si Irene na parang sinaksak sa likod. Ang kaunting pag-asa o pag-unawa na nagsisimulang tumubo sa puso niya ay biglang nalanta at namatay. Nagkulong siya sa silid. Maya-maya, naisip niyang kailangan niya ng isang bagay na magpapalayo sa isip niya. Isang libro. Naalala niyang may malaking library, si Jeric sa kanyang study.
Isang lugar na hindi pa niya napapasok. Nag-aalangan man, naglakad siya papunta roon. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang liwanag lang mula sa labas ang nagbibigay ilaw. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader, ngunit sa kanyang paghakbang, natapilok siya sa makapal na karpet. Bumagsak siya at sumubsob ang kanyang kamay sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang mahulog ang isang salansan ng mga folder sa sahig. Kumalat ang mga papel sa paligid. Naman! Inis na bulong niya. Nagmamadali niyang pinulot ang mga papel. 1, 2, 3. Ngunit sa ilalim ng lahat, isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ito sa lahat. Kulay pula ito. At sa ibabaw, nakasulat sa malalaking itim na letra ang mga salitang nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang mga salitang potential bankruptcy ay tila sumasayaw sa paningin ni Irene, nanunuya at sumisigaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang laman ng pulang folder. Hindi ito kontrata, hindi ito kasunduan. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa isang kumpanya. Mga liham mula sa bangko na tumatanggi sa loan applications, mga listahan ng overdue accounts, mga final demand letters mula sa mga supplier. At sa gitna ng lahat, isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga legal na dokumento. Sandoval Holdings. Ang pangalang narinig niya mula sa bibig ni Angeline. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagmamadali sa kasal. Ang desperasyon sa mga mata ni Angeline. Ang 60% parte ni Jeric. Hindi ito para bilhin siya. Ito ay para bigyan si Jeric ng sapat na kapangyarihan para gumawa ng desisyon, para isalba ang kumpanya nang hindi na kailangan ng boto ng board. Isa itong desperadong hakbang, isang huling baraha. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib sa loob ng maraming araw ay biglang nawala, na parang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Ang natira ay isang nakakabinging katahimikan, isang malalim na pagkalito, at isang emosyon na hindi niya inaasahan. Awa. Awa para kay Jeric. Maingat niyang ibinalik ang lahat ng papel sa folder at inilagay ito pabalik sa mesa na parang walang nangyari. Pagkatapos ay tahimik siyang bumalik sa kanyang silid, dala-dala ang isang katotohanang mas mabigat pa kaysa sa kontratang hawak niya noon. Kinaumagahan, ibang Jeric ang nakita niya. Hindi na ang aroganteng CEO. Ang nakita niya ay ang malalalim na eye bags sa ilalim ng mga mata nito, ang paraan ng pagluwag nito sa kanyang kurbata. Kahit hindi pa man ito umaalis ng bahay, na para bang sinasakal na siya nito. Ang pilit ng ngiti na ibinibigay nito sa kanyang ina sa hapagkainan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat na pasan-pasan nito sa kanyang mga balikat. Nang gabing iyon, hinintay niya itong umuwi. Hating gabi na, nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito, sinalubong niya ito sa may pinto. "Gabi ka na," sabi niya. Hindi ito isang akusasyon, isa itong simpleng pahayag. Natigilan si Jeric, tila nagulat na makita siya roon. Ang kanyang mga mata ay agad naging mapanuri at malamig. "Ano ang kailangan mo?" tanong nito. Ang boses ay pagod at walang pasensya. "Pera? Yung credit card?" "Hindi." Mabilis niyang putol. Gusto ko lang malaman kung kumain ka na." Tinitigan siya ni Jeric ng ilang segundo, puno ng pagdududa, na para bang isa itong patibong. "Busog ako." Maikli nitong sagot, at nilagpasan siya para umakyat sa hagdan. Naiwan si Irene na nakatayo roon, ramdam ang kirot ng kanyang pagtanggi. Kahit pala alam na niya ang totoo, may isang pader pa rin sa pagitan nila na napakataas at napakatibay. Kinabukasan, hindi na siya nag-atubili. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Angeline sa loob ng mansyon. "Tita, maaari po ba tayong mag-usap?" "Oo naman, anak. Pumasok ka."
Nakangiting sabi ni Angeline. Isinara ni Irene ang pinto. Huminga siya ng malalim. Tungkol po sa kumpanya. Simula niya. Makanaw ang ngiti sa mukha ni Angeline ay unti-unting naglaho. Anong tungkol sa kumpanya? Alam ko na po ang lahat. Mahinang sabi ni Irene. Ang tungkol sa mga utang, ang tungkol kay Mr. Sandoval, ang tungkol sa posibleng pagkalugi. Napahawak sa bibig si Angeline, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng pag-resign. Bumagsak ang mga balikat nito at, sa wakas, bumuhos ang mga luhang matagal na nitong pinipigilan. Patawarin mo ako, anak. Humahagulgol na, sabi ni Angeline. Patawarin mo kami. Wala na kaming ibang maisip na paraan. Yun lang ang kondisyon sa habilin ng papa ni Jeric para makuha niya ang kontrol. Ang maikasal siya. Desperado na kami, Irene. Hindi ko gustong ilagay ka sa sitwasyong ito pero... Nilapitan ni Irene si Angeline at niyakap ito. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ito kasakiman. Ito ay desperasyon para protektahan ang kanilang pamilya. Gumaan ang pakiramdam ni Irene matapos ang usapan. Ngunit habang papalapit ang gabi, isang bagong kabalisahan ang kanyang naramdaman. 10:00, 11:00, hating gabi. Wala pa rin si Jeric. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa ibaba. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita niya ito. Si Jeric. Nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa pader para sa suporta. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, ang kanyang damit ay gusot, at pinagpapawisan siya ng malapot kahit malamig ang gabi. Jeric! Tawag niya. Puno ng pag-aalala. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay bahagyang nakapikit. Sinubukan nitong humakbang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang bumigay. Jeric! Sigaw niya. Tumakbo siya pababa ng hagdan, ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabagal na paggalaw, nawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig ng walang malay. Ang una niyang naramdaman ay ang init. Isang nakakapaso. Hindi komportableng init na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Pagkatapos ay ang lamig, isang basang tela na dahan-dahang idinadampi sa kanyang noo, sa kanyang leeg. Nagpipilit siyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat ng kanyang mga talukap ay parang may nakadagan na semento. Ana. Isang pangalan ang mahinang lumabas sa kanyang mga labi. Isang pangalan mula sa malalim na baul ng kanyang alaala. Hindi si Clara. Isang pangalang matagal na niyang hindi binibigkas. Naramdaman niyang may gumalaw sa kanyang tabi. Isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang nanginginig na palad. Hindi ito ang pamilyar na haplos ni Clara na puno ng pagkukunwari o ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Iba ito. Mahinahon. Maalaga. Sa wakas, sa kabila ng pagkahilo, naimulat niya ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Mga ilaw na nagsasayawan, ngunit unti, isang mukha ang nabuo sa kanyang paningin. Si Irene. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang kama, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang basang tela ay nasa kamay nito. Siya ang nag-aalaga sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw, mahinang sabi ni Irene. Napakataas ng lagnat mo. Uminom ka muna ng gamot. Inalalayan siya nito na bahagyang umupo. Isinandal ang ilang unan sa kanyang likuran. Inabot nito sa kanya ang gamot at isang baso ng tubig. Ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit at isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang balat, mas malakas pa kaysa sa kanyang lagnat. Nang mainom na niya ang gamot, muli siyang humiga. Tinitigan niya si Irene, puno ng pagtataka. Bakit mo to ginagawa? Hirap niyang tanong. Ang boses ay paos. Hindi umiwas ng tingin si Irene.
Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at simple. Dahil asawa kita. Ang tatlong salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Walang halong galit, walang bahid ng panunumbat. Isang simpleng katotohanan na sa unang pagkakataon ay tinanggap niya. Sa ilalim ng batas at sa mata ng Diyos, asawa niya ito. Walang nakitang isasagot si Jeric. Pumikit na lamang siya at hinayaan ang sarili na muling magpadala sa antok. Nang muli siyang magising, sikat na ang araw. Mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Ang lagnat niya ay tila bumaba na. Dahan-dahan siyang umupo at nakita niya si Irene na natutulog sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Napatingin siya rito. Mukhang pagod ito. May kaunting hibla ng buhok sa mukha nito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Dahan-dahan niyang inalis ang buhok sa mukha nito. Nagulat siya sa sariling kilos. Gumising si Irene dahil sa kanyang paggalaw. Agad itong napatayo ng tuwid. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na, sagot niya. Mabuti. Nagluto ako ng lugaw. Sandali lang, kukuha ako. Bumalik ito na may dalang tray. Mainit pa ang lugaw at mabango. Habang kumakain siya, tahimik lang itong nakaupo sa tabi niya. Hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng pag-iwas na namamagitan sa kanila dati. Ito ay isang payapang katahimikan. Isang katahimikan na may kasamang pag-unawa. Nang maubos niya ang lugaw, inilapag ni Irene ang mangkok sa tray. Salamat, sabi ni Jeric. Ang salitang iyon ay tila bago sa kanyang dila. Lalo na kumpara kay Irene. Tumangulang ito. Akmang tatayo na sana si Irene nang muli siyang magsalita. Nakakapagod. Mahina niyang pag-amin. Nakatingin siya sa bintana, hindi kay Irene. Lahat ng ito, nakakapagod. Isang pag-amin ng kahinaan, isang bagay na hinding-hindi niya gagawin sa harap ng ibang tao, lalo na kay Clara. Ngunit sa harap ni Irene, sa hindi malamang dahilan, tila kusa itong lumabas. Naramdaman niyang muling umupo si Irene. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagbigay ng mga payo na hindi naman niya kailangan. Nanatili lang ito roon. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Jeric ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ginhawa. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Si Clara. Nakatayo ito roon, suot ang isang napakatingkad na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tiningnan nito ang eksena sa harap niya. Si Jeric na nasa kama. Si Irene na nakaupo sa tabi niya. Ang tray na may lamang walang laman na mangkok. Jeric, darling, I'm so glad you're feeling better. Masayang bati nito na para bang wala itong nakikitang ibang tao sa silid. Lumapit ito, ang mga takong ay tumutunog sa sahig na gawa sa kahoy. Huminto ito sa tabi ni Irene. At ikaw naman, sabi ni Clara. Ang tingin ay bumaba kay Irene. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Mabuti naman at nandito ka. Tinaas ni Clara ang kanyang cellphone. Ang screen ay naka-unlock at maliwanag. Jeric, may gusto lang sana akong ipakita kay Irene. Nang makaalis si Clara, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi makatingin si Irene kay Jeric. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo ay parang isang salamin na binasag at ngayon ay pira-piraso na sa sahig. Irene, mahinang tawag ni Jeric. Sinubukan nitong abutin ang kamay niya pero mabilis siyang umiwas. Huwag kang maniwala sa kanya. Kilala mo si Clara. Gagawin niya ang lahat para sirain tayo. Tumingin si Irene kay Jeric. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niya. Pero ang mga larawan, ang mga mensahe, parang totoo ang lahat. At alam niyang ang kasal nila ay nagsimula sa isang kasunduan, hindi sa pag-ibig. Magpahinga ka na lang, malamig na sabi ni Irene.
Baka binababaan na ang lagnat mo. Tumalikod siya at lumabas ng silid bago pa man tumulo ang mga luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Kinabukasan, lalo pang lumala ang bigat sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa hardin para magpahangin, nakita niya si Jason na nagdidilig ng mga halaman. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. Puno ng pag-aalala ang muka. Irene, bati nito. Nakausap ko si Clara kanina. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Napayuko si Irene. Wala yon, Jason. Huwag mo nang intindihin. Umiling si Jason at humawak sa balikat ni Irene. Hindi pwedeng wala lang yon. Irene, kapatid ko si Jeric pero kilala ko siya. At kilala ko rin si Clara. Matagal na silang may relasyon na hindi matapos-tapos. Tumingala si Irene kay Jason. Ang ibig mo bang sabihin, totoo ang mga sinabi niya? Bumuntong hininga si Jason, tila nahihirapan. Ayokong sirain ang tiwala mo sa asawa mo, pero ayoko ring makita kang nasasaktan. Deserve mo ang isang taong buo ang ibibigay sa'yo, hindi yung tira-tira lang ng iba. Ang mga salita ni Jason ay parang asido na lalong tumunaw sa pundasyon ng paniniwala ni Irene. Kung pati ang kapatid ni Jeric ay nagdududa, sino pa siya para maniwala? Kinahapunan, sinubukan ni Irene na kausapin muli si Jeric. Kailangan niya ng malinaw na sagot. Pumunta siya sa study room kung saan nagkukulong ito mula pa kaninang umaga kahit hindi pa lubusang magaling. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang sigaw ni Jeric mula sa loob. I don't care. Gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng makuha ni Sandoval ang deal na yon. Binuksan ni Irene ang pinto. Nakita niya si Jeric na may kausap sa telepono. Gulo-gulo ang buhok at halatang stress na stress. Nang makita siya nito, tinakpan nito ang mouthpiece ng telepono at sumimangot. Not now, Irene. I'm busy. Madiin nitong sabi, ang boses ay matigas at walang pasensya. Gusto lang sana kitang makausap tungkol sa... Sinabi ng hindi ngayon, sigaw nito, dala ng sobrang pressure sa trabaho. Wala akong panahon para sa mga drama niyo ni Clara. Lumabas ka. Parang sinampal si Irene. Ang pintuan ng pag-asa na binuksan niya ay padabog na isinarado sa mukha niya. Tumango na lang siya, pinigilan ang paghikbi at dahan-dahang isinara ang pinto. Bumalik siya sa kanilang kwarto. Ang pakiramdam ay manhid na. Wala na. Tapos na. Tama si Clara. Tama si Jason. Isang negosyo lang siya. Isang panggulo. Umupo siya sa gilid ng kama ni Jeric. Doon, sa ibabaw ng bedside table, may napansin siyang kumislap. Kinuha niya ito. Isang hikaw. Isang mamahaling diamond earring. Kilala niya kung kanino ito. Nakita niyang suot ito ni Clara kahapon nung pumasok ito sa kwarto. Nanginig ang buong katawan ni Irene. Paano ito napunta dito? Sa tabi ng kama ni Jeric. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Bumalik si Clara dito. O baka, hindi naman talaga ito umalis. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Grand Imperial Hotel, Room 1V1. Pumunta ka kung gusto mong makita ang totoong business meeting ng asawa mo. Napahigpit ang hawak ni Irene sa hikaw hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Ang sakit sa kanyang kamay ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tumayo siya, puno ng determinasyon at sakit. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang tapusin to. Bumabagyo sa labas. Sumasabay ang langit sa gulo ng isip ni Irene. Nakasakay siya sa taxi. Mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Ramdam ang lamig ng hikaw ni Clara na bumaon sa kanyang balat. Ma'am, nandito na po tayo sa Grand Imperial, sabi ng driver. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon nang hindi gumuguho. Inabot niya ang bayad at lumabas sa ulan. Hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang damit. Dire-diretso siya sa elevator. Pinindot ang dwave. Bawat palapag na nadadaanan ay parang dagdag na bigat sa kanyang dibdib.
Room 1201. Nasa dulo ito ng pasilyo. Tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Parang sinadya. Parang hinihintay siya. Tinulak niya ito ng dahan-dahan. Dim light lang ang nakabukas sa loob ng kwarto. Amoy alak. Amoy pabango ng babae. Ang parehong pabango na naamoy niya kay Clara. Humakbang siya palapit. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis at masakit sa kanyang lalamunan. At doon, sa malambot na kama, nakita niya ang kinatatakutan niya, si Jeric. Nakahiga ito, nakapikit, at gusot ang damit. At sa tabi nito, nakayakap ang isang babaeng nakatalikod. Ang buhok at hubog ng katawan ay hindi mapagkakaila, si Clara. Parang huminto ang mundo ni Irene. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin sila, sampalin, saktan, pero walang boses na lumabas sa kanya. Para siyang naubusan ng lakas. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagkadurog ng kung anumang natitirang pag-asa sa puso niya. Totoo nga, ang lahat ng kabaitan ni Jeric noong may sakit ito, ang mga sandaling akala niya ay totoo. Lahat yon ay kasinungalingan. Isa lang siyang sagabal sa kanila. Kinuha niya ang hikaw mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang ipinatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. Isang tahimik na mensahe. Alam ko na. Tumalikod siya at tumakbo palabas. Hindi na niya kayang tiisin ang isa pang segundo sa kwartong yon. Pag-uwi niya sa mansyon, mabilis siyang nag-impake. Hindi niya kailangan ng maraming gamot. Ilang damit lang. Ang mahalaga ay makaalis siya. Habang isinasara niya ang kanyang maleta, bumukas ang pinto ng kwarto. Si Jeric, hingal na hingal ito, basa ang buhok at magulo ang itsura. Pula ang mga mata nito at parang hilo. Irene! Tawag nito. Ang boses ay garalgal. Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Irene. Hinila niya ang kanyang maleta. Lumapit si Jeric at hinawakan ang braso niya. Irene, wait! Let me explain. Hindi totoo ang nakita mo. Sinubukan nila akong bitawan mo ako. Sigaw ni Irene. Buong lakas niyang binawi ang kanyang braso. Tinitigan niya si Jeric. Ang mga mata ay puno ng luha at puot. Pagod na ako, Jeric. Pagod na akong maging tanga. Pagod na akong umasa na baka pwede tayo. Na baka totoo ka. Irene, please. Nakita ko kayo. Basag na sigaw ni Irene. Sa hotel. Nakita ko kayo ni Clara. Kaya huwag mo nang subukang magsinungaling pa dahil kitang-kita ng dalawa kong mata. Natigilan si Jeric. Baka sa mukha nito ang gulat at sakit. Irene, trap yon. Wala akong ginawa. Nawalan ako ng malay. Tama na. Mahinang sabi ni Irene. Ang galit niya ay napalitan ng matinding pagod. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang singsing na sumisimbolo sa isang kasunduan. Hindi sa pagmamahalan. Ibinagsak niya ito sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tapos na ang kontrata. Nakuha mo na ang gusto mo. Malaya ka na. Tinalikuran niya si Jeric at naglakad palabas. Narinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya, pero hindi na siya lumingon. Bawat hakbang palayo ay parang paghiwa sa sarili niyang puso. Pero kailangan niya itong gawin para itira ang kaunting respeto sa sarili. Paglabas niya ng gate ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na ulan. Wala siyang payong, wala siyang masasakyan. Naglakad siya sa gitna ng dilim. Hila-hila ang kanyang maleta. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Ang lamig ay tumagos sa kanyang buto. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay naging malabo. Jason! Mama! Bulong niya. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Bumagsak si Irene sa basang kalsada. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan bago sakupin ng dilim ang kanyang mundo.
Nakatitig lang si Jeric sa singsing na nasa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito kanina ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa kulog at kidlat sa labas. Irene! Ang sigaw niya ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mabilis siyang kumilos, halos madapa sa pagmamadali. Pinulot niya ang singsing at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad bago tumakbo palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, palabas ng main door. Sinalubong siya ng malakas na ulan. Irene! Sigaw niya ulit. Ang boses ay nilulunod ng hangin. Madilim ang kalsada. Walang tao. Walang bakas ng kanyang asawa. Tumakbo siya hanggang sa gate. Basang-basa ang suot na damit. Ang puso ay kumabog sa takot na hindi niya pa nararamdaman noon kahit kailan. Wala. Wala na siya. Bumalik siya sa loob ng bahay, nanginginig sa lamig at sa galit. At doon, sa may sala, nakita niya si Jason. Nakaupo ito, nakayuko, at mukhang balisa. Nang makita siya ni Jason, tumayo ito, namumutla. Kuya, si Irene? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Umalis na siya. Madiin na sagot ni Jeric. Lumapit siya kay Jason at kinwelyuhan ito. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog. Masaya ka na ba? Masaya na ba kayo ni Clara? Nagtagumpay na kayo. Hindi lumaban si Jason. Hinayaan lang nitong alugin siya ng kapatid. Tumulo ang luha sa mga mata nito. Sorry kuya. Sorry. Hikbi ni Jason. Hindi ko alam. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Binitawan siya ni Jeric ng padabog. Anong hindi mo alam? Kampi kayo, di ba? Ginawa niyo ang lahat para siraan ako kay Irene. Kasi akala ko niloloko mo siya. Sigaw pabalik ni Jason, ngunit agad ding humina ang boses nito. Pinaniwala ako ni Clara na ginagamit mo lang si Irene. Nababalikan mo si Clara kapag nakuha mo na ang kumpanya. Ipinakita niya sa akin ang mga message, ang mga plano. Napahila mo si Jeric sa mukha. At naniwala ka naman sa babaeng yon? Sa babaeng iniwan ako at dinurog noon dahil lang nawalan ako ng pera? Natigilan si Jason. Anong ibig mong sabihin? Si Clara. Mapait na tawa ni Jeric. Akala mo ba mahal niya ako? Iniwan niya ako nung panahong akala niya matatanggalan ako ng mana. At ngayong nalaman niyang CEO na ako, bumalik siya para manggulo. At ikaw na kapatid ko, naging instrumento ka pa niya. Napaluhod si Jason sa sahig. Setup ang nangyari sa hotel, di ba? Sinabi ni Tita Angeline sa akin kanina na may nilagay daw na gamot si Clara sa inumin mo. Oh, sigaw ni Jeric. Nawalan ako ng malay. Paggising ko, nandun na si Irene. Akala niya, hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang sakit sa dibdib niya ay sobra na. Ang imahe ni Irene na umiiyak, ang pagbagsak ng singsing. Iyon lang ang nakikita niya. Hanapin natin siya, determinadong sabi ni Jason habang pinupunasan ng luha. Tutulong ako. Aayusin ko to. Akmang kukunin na ni Jeric ang susi ng kotse nang biglang tumunog ang telepono sa may hallway. Sabay silang napatingin dito. Mabilis na sinagot ni Jeric ang tawag. Hello? Is this Mr. Jeric Angelo? Boses ng isang estranghero sa kabilang linya. Seryoso. Formal. Yes, who is this? This is St. Luke's Medical Center Emergency Department. Dinala po rito ang asawa niyo, si Mrs. Irene Angelo. Nakita po siyang walang malay sa kalsada. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Jeric. Pupunta na ako. Ngayon din. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya si Jason. Nasa ospital siya. Walang inaksayang oras. Humagibis ang sasakyan ni Jeric sa madulas na kalsada. Wala siyang pakialam kung lumalagpas na siya sa speed limit. Ang tanging nasa isip niya ay si Irene. Huwag mo akong iiwan, Irene. Parang awa mo na. Babawi ako.
Ipapaliwanag ko ang lahat. Hinding-hindi na kita pakakawalan. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang koridor papunta sa ER. Ang amoy ng gamot at alkohol ay lalong nagpasakit sa ulo niya. Nakita niya ang doktor na lumabas mula sa isang kwarto. Agad niya itong nilapitan. "Doc, ang asawa ko? Si Irene Angelo?" Hinihingal niyang tanong. Tinanggal ng doktor ang kanyang salamin at tiningnan si Jeric ng seryoso. Mababakas ang pagod sa mukha nito. "Mr. Angelo," panimula ng doktor. Mataas ang lagnat niya dahil sa ulan at stress. Buti na lang at may nakakita sa kanya agad. Pero okay lang siya. Ligtas siya. Bumuntong hininga ang doktor. Tila may pinag-iisipan itong sabihin. "Nagawa naming i-stabilize ang kondisyon niya, Mr. Angelo. Ligtas si Mrs. Angelo." Huminto sandali ang doktor at ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Pero kailangan mong maging matatag. May isa pa kaming balita na kailangan mong malaman. Isang balitang magpapabago ng lahat. Puti. Puro puti ang paligid at amoy gamot. Dahan-dahang iminulat ni Irene ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang bigat ng isang kamay na nakahawak sa kanya ng mahigpit. Tumingin siya sa gilid. Si Jeric. Nakaupo ito sa tabi ng kama, nakayuko. Ang noo ay nakasandal sa likod ng kamay ni Irene. Mukhang hindi ito natulog. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at may mga bahid pa ng tuyong luha sa pisngi. Gumgalaw si Irene at agad na napaangat ng ulo si Jeric. "Irene!" Bulalas nito. Puno ng pag-asa at takot ang boses. "Gising ka na." "Salamat sa Diyos." Akmang babangon si Irene, pero bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Anong nangyari?" "Huwag kang gumalaw." Mabilis na sabi ni Jeric. Inaalalayan siya pabalik sa unan. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na hindi maipaliwanag ni Irene. "Kailangan mong magpahinga. Para sa'yo. At para sa baby." Natigilan si Irene. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tinitigan niya si Jeric. Naghihintay na bawiin nito ang sinabi. "Baby?" Utal niyang tanong. Tumango si Jeric. May namuong luha sa gilid ng mga mata nito. Hinaplos nito ang tiyan ni Irene nang may pag-iingat na para bang isa itong babasaging kristal. 2 buwan, Irene. Buntis ka. Magiging tatay na ako." Napahawak si Irene sa kanyang tiyan. May buhay sa loob niya. Isang buhay na nabuo sa gitna ng gulo, galit at pagpapanggap. Pero sa sandaling iyon, habang nararamdaman niya ang init ng palad ni Jeric sa ibabaw ng kanyang kamay, nawala ang lahat ng takot. Napalitan ito ng isang uri ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jason. Namumutla ito at hawak ang isang tablet. "Kuya!" "Irene!" Hinihingal na sabi ni Jason. "Kailangan niyo tong makita. Live ngayon sa TV." Inabot ni Jason ang tablet kay Jeric. Sumilip si Irene sa screen. Naka-flash sa screen ang headline, "Angeline's Legacy. A Fraud?" Sa video, nakaupo si Clara sa harap ng maraming mikropono. Katabi si Mr. Sandoval. Umiiyak si Clara. Umaakto na parang biktima. "Ginamit lang ako ni Jeric Angelo." Sumbong ni Clara sa harap ng mga kamera na may kasamang pekeng hikbi. "Pinangakuan niya ako ng kasal, pero nalaman ko na lang na ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa mga luho niya at ng bago niyang asawa. Ang kumpanya ay bangkarote na at niloloko lang nila ang mga investors." Sumingit si Mr. Sandoval. Ang muka ay puno ng pekeng pagmamalasakit. "Bilang isang concerned businessman, handa akong saluhin ang kumpanya para iligtas ang mga empleyado mula sa kapabayaan ng mga Angelo." Napakuyom ang kamao ni Jeric. Ang mukha niya ay namula sa galit. "Papatayin ko sila," bulong niya. Akmang tatayo si Jeric para umalis, pero hinawakan ni Irene ang braso nito. "Saan ka pupunta?" tanong ni Irene. "Pupuntahan ko sila.
Tatapusin ko to, sagot ni Jeric. Pero baka sa boses niya ang desperasyon. Alam niyang talo na sila. Sira na ang pangalan niya. Hindi, matigas na sabi ni Irene. Bumangon siya. Hindi na iniinda ang hilo. Hindi ka pupunta doon para magwala. Pupunta tayo doon para lumaban. Irene, hindi pwede. Buntis ka, delikado. Pagtutol ni Jeric, tiningnan siya ni Irene ng diretso sa mata. Ang dating mahiyain at sunod-sunurang babae ay wala na. Jeric, ang batang ito ay anak ng isang Angelo. At walang Angelo na sumusuko ng walang laban. May hawak akong alas. Bumaling si Irene kay Jason. Jason, nasaan ang cellphone ko? At yung security footage na sinabi mo sa akin kanina na nakuha mo sa hotel. Nagkatinginan ng magkapatid. Nakita nila ang apoy sa mga mata ni Irene. Isang oras ang lumipas. Sa conference hall ng hotel kung saan nagaganap ang press conference, nagkakagulo ang mga reporter. Patapos na magsalita si Sandoval. Kaya hinihiling ko sa board na ibigay na ang management sa akin para bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran. Napalingon ang lahat. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kumislap. Pumasok si Jeric. Suot ang isang itim na suit. Mukhang makapangyarihan at hindi natitinag. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Irene. Maputla pa ito, pero nakataas ang noo at puno ng dignidad. Mr. Sandoval, malakas na sabi ni Jeric, ang boses ay umaling-awngaw sa buong hall. Bago mo angkinin ang kumpanya ko, siguraduhin mo munang malinis ang mga kamay mo. Anong ginagawa niyo rito? Napatayo si Clara, nawala ang kanyang sad face act. Kinuha ni Irene ang mikropono mula sa podium. Humarap siya sa mga kamera. Kinakabahan siya, pero nang hawakan ni Jeric ang kanyang likod, tumibay ang loob niya. Ako si Irene Angelo, panimula niya. Asawa ni Jeric. Totoo ang sinabi nila. Nagsimula kami sa isang kasunduan, pero hindi totoo ang mga paratang ni Clara. Sinungaling, sigaw ni Clara. Jason, play it, utos ni Irene. Sa malaking screen sa likod, biglang nagplay ang isang video. CCTV footage ito mula sa hallway ng hotel. Kitang-kita si Clara na inaalalayan ang isang walang malay na Jeric papasok sa kwarto. At sumunod ang isang audio recording, ang boses ni Clara na nire-record ni Jason ng lihim nung kinausap siya nito para lasunin ang utak niya. Utu-uto talaga ang kuya mo, Jason. Kapag nakuha na ni Sandoval ang kumpanya at nakuha ko na ang parte ko, iiwan ko rin siya. Bagay sila ng basahan niyang asawa. Natahimik ang buong hall. Rinig na rinig ang bawat salita ni Clara. Namutla si Clara. Si Sandoval naman ay mabilis na naglakad paalis. Tinatakpan ng mukha mula sa mga kamera. Humarap si Irene kay Clara. Hindi mo masisira ang pamilyang ito, Clara. Dahil ang pamilyang ito ay hindi nabuo sa pera. Nabuo ito sa pagpapatawad at pagtutulungan. Bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga reporter ay dumugin si Clara, na ngayon ay umiiyak na sa takot at kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Jeric si Irene ng mahigpit. You were amazing. Bulong nito sa kanyang tainga. Iniligtas mo kami. Tayo. Pagtatama ni Irene habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Iniligtas natin ang isa't isa. Kinabukasan, nalinis na ang pangalan ng kumpanya. Dahil sa iskandalo ni Sandoval, umatras ang mga investors nito at bumalik ang tiwala sa Angeline's legacy. Nasa opisina si Irene, inaayos ang kanyang gamit para umuwi nang pumasok si Jeric. Sinarado nito ang pinto at lumapit sa kanya. Lumuhod ito sa harap niya. Nagulat si Irene. Jeric, anong ginagawa mo? May kinuha si Jeric sa kanyang bulsa, ang wedding ring na tinapon ni Irene noong gabing iyon. Irene, sabi ni Jeric, ang mga mata ay nangingilid ang luha. Nagsimula tayo sa maling paraan. Kontrata, pera, kasinungalingan.
Pero gusto kong tapusin ang kwentong yon at magsimula ng bago. Hinawakan nito ang kamay ni Irene. Kaya tinatanong kita ulit, hindi bilang CEO at hindi dahil sa kumpanya, bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo at sa magiging anak natin. Irene, will you marry me? For real this time? Tiningnan ni Irene ang lalaking nasa harap niya. Wala na ang yabang, wala na ang pader. Ang nakikita na lang niya ay ang ama ng kanyang anak at ang lalaking handang ipaglaban siya sa harap ng buong mundo. Ngumiti si Irene at tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. Yes, Jeric, yes. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa hotel. Mula noong gabing inakala kong tapos na ang lahat, pero iyon pala ang simula ng lahat. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang full-length mirror sa isang resort sa Batangas. Hindi ito isang magarbo at nakakasakal na hotel ballroom gaya ng dati. Ito ay isang simpleng beach house, bukas ang mga bintana at pumapasok ang preskong hangin mula sa dagat. Hinaplos ko ang aking tiyan. Malaki na ito. 8 buwan. Ramdam ko ang bawat sipa ng aming baby, na para bang excited din itong lumabas at makita ang mundo. Ang ganda-ganda mo, anak. Napalingon ako. Si Tita Angeline. Nakatayo siya sa may pintuan, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang panyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ng takot o desperasyon ang nakikita ko, kundi luha ng purong kaligayahan. Salamat po, Ma. Sagot ko. Mana ang tawag ko sa kanya ngayon. Hindi na tita, dahil tunay na pamilya na ang turingan namin. Lumapit siya at inayos ang veil sa aking buhok. Hinihintay ka na nila. Hinihintay ka na niya. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Jason. Nakasuit siya, pero mas relax na ang itsura niya ngayon. May dala siyang maleta sa tabi ng pinto. Aalis siya papuntang Australia pagkatapos ng kasal para magsimula ng sarili niyang negosyo. Ito ang paraan niya para hanapin ang sarili niyang landas, malayo sa anino ng kanyang kuya at sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ready ka na, sister-in-law? Nakangiting bati ni Jason. Wala na ang pait. Wala na ang guilt. Ready na, Jason? Ingat ka doon, ha? Tumango siya at niyakap ako ng mahigpit. Alagaan mo si kuya at pasensya na ulit sa lahat. Matagal na kitang pinatawad. Inalalayan niya ako hanggang sa bungad ng aisle na gawa sa buhangin. Ang ganda ng paligid. Ang langit ay pinaghalong kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Ang tunog ng alon ay parang musika, pero nawala ang lahat ng yon sa paningin ko nang makita ko ang lalaking nakatayo sa dulo. Si Jeric. Nang makita ko siyang naglalakad papalapit, parang huminto ang oras. Naalala ko ang unang kasal namin. Nakayuko siya noon, malungkot, at parang bilanggo. Pero ngayon, para siyang isang diwata na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sunset sa likuran niya, at ang tiyan niya, ang ebidensya ng aming pagmamahalan. Ito ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ang lalaking akala ay bato ang puso, ay umiiyak ngayon sa harap ng kanyang asawa at mga kaibigan. Nang makarating siya sa harap ko, kinuha ko ang kanyang kamay. Ang init ng palad niya ay nagpakalma sa akin. Huwag kang ngang umiyak, bulong niya habang natatawa. Pinunasan niya ang pisngi ko gamit ang kanyang hinlalaki. Nasisira ang makeup ko kakatawa sa'yo. Ang ganda mo kasi, sagot ko, at nakita ko ang pamumula ng kanyang pisngi. Nagsimula ang seremonya. Simple lang. Walang media, walang business partners, pamilya lang at mga tunay na kaibigan. Nang oras na para sa mga vows, huminga ako ng malalim. Tiningnan ko siya sa mata. Irene, panimula ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Nagsimula tayo sa isang kontrata. Isang piraso ng papel na puno ng mga kondisyon at numero.
Akala ko noon, negosyo lang ang buhay, na ang pag-ibig ay para lang sa mga mahihina. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Pero dumating ka. Winasak mo ang mga pader ko. Tinuruan mo akong maging tao. Tinuruan mo akong magmahal kahit na puno ako ng takot at sugat. Irene, hindi ako perpektong lalaki. Marami akong pagkukulang, pero ipinapangako ko sa harap ng Diyos at ng magiging anak natin na ikaw at ang pamilyang ito ang magiging pinakamahalagang asset ko. Hinding-hindi ko nahahayaan na maramdaman mong mag-isa ka. I will be your partner, your best friend, and your loyal husband. Mahal na mahal kita. Umiiyak na si Irene. Ang mga balikat niya ay yumayanig sa bawat hikbi. Kinuha niya ang mikropono, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Jeric, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Noong una kitang nakilala, akala ko ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. Nagtawanan ng mga bisita. Natawa rin ako. Totoo naman. Pero, patuloy niya, natutunan kong tingnan ang nasa likod ng maskara mo. Nakita ko ang isang lalaking pagod, nag-iisa, at naghahanap lang ng may uuwian. Jeric, salamat dahil hinayaan mo akong pumasok sa puso mo. Salamat dahil pinili mo kami kaysa sa pride mo. Ipinapangako ko na kahit anong bagyo ang dumating sa kumpanya o sa buhay natin, hinding-hindi ako bibitaw. Mamahalin ko ang mga peklat mo, ang mga pagkakamali mo, at ang lahat ng kung sino ka. Ikaw ang tahanan ko. Isinuot namin ang singsing sa isa't isa. Hindi ito ang singsing na tinapon niya noon, bago ito. Simple lang, pero puno ng kahulugan. You may now kiss the bride. Dahan-dahan kong inangat ang veil niya. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha. Bago ko siya hinalikan, mahina, matagal, puno ng pangako. Piuv, Irene and Jeric, third person. Pagkatapos ng seremonya, naglakad-lakad sila sa dalampasigan habang ang mga bisita ay nagsisimula nang kumain sa reception area. Nakahawak si Jeric sa baywang ni Irene, habang ang ulo ni Irene ay nakasandal sa balikat ni Jeric. Ang langit ay madilim na, at ang mga bituin ay nagsisimula ng kuminang. Ano kayang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Irene habang hinihimas ang tiyan. Ngumiti si Jeric. Kung lalaki, gusto ko Jason, para ipaalala sa atin na ang pagpapatawad ay posible. Tumingala si Irene kay Jeric, nagulat pero masaya. Magugustuhan niya ng kapatid mo. At kung babae naman, tanong ni Jeric. Angeline, sagot ni Irene, para sa sakripisyo ng mama mo na naging dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Jeric kay Irene. Ang hangin mula sa dagat ay nililipad ang buhok ni Irene at para kay Jeric, wala nang mas gaganda pa sa sandaling ito. Ang kumpanya ay matatag na. Si Clara at Sandoval ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa kulungan. Si Jason ay nasa maayos na kalagayan. Pero ang lahat ng yon ay secondary na lang dahil nasa harap na niya ang kanyang mundo. Lumuhod si Jeric at hinalikan ng tiyan ni Irene. Hindi na ako makapaghihintay na makilala ka, baby. Tumayo siya at tinitigan si Irene sa mata. Ang mga mata na dati ay puno ng galit, ngayon ay umaapaw sa pagmamahal. Mahal na mahal kita, Mrs. Angelo. Bulong ni Jeric. Ngumiti si Irene. Ang ngiting abot hanggang mata. Ang ngiting nagsasabing nahanap na niya ang kanyang happy ending. Mahal na mahal din kita, aking CEO. At sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng dagat na naging saksi sa kanilang kwento, nagyakap sila. Isang yakap na nagsasara sa nakaraan at nagbubukas ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata na hindi na isinulat sa kontrata, kundi sa puso.